Welcome back mga kaadab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan natin ang karma is real mga kaadab. Sa totoo lang po mga kaadab, napakarami ngayong komento. Napakarami po ngayong mga sinasabi sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Ang pag-uusapan po natin ang mga naganap at ang mga nangyayari ngayon sa loob ng EAT at sa labas. Ito yung mga kaganapan na talagang pinag-uusapan at talagang pinagpipestahan. Sabi ko nga po sa inyo, may mga update po na hindi nila alam, may mga update po na talagang mapapaisip po kayo. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, karma na nga po ba para sa TVJ? Nakakalungkot po ang mga kaganapan. Hindi po ba? Na mga nangyayari nga po ito sa EAT. Unang-una kay Tito Sen. Kung may kita ninyo, natalo siya sa eleksyon. Di po ba? Si Henyo Master Joey De Leon naman nakuha ang titulo na dapat nga po ay talagang nasa kanya, ang Eat Bulaga. Tapos bagong sitcom ni Bossing na wala pa pong isang buwan o wala pa pong isang taon, bumagsak na. Nakakalungkot, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ito na nga po ba ang paniningil sa kanila? Ito na nga po ba ang tinatawag na karma? Di po, sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. May mga bagay-bagay nga po na kumbaga umaayon po talaga. Di po ba? Kita nyo naman po si Mengay, hindi siya nagre-react. Hindi siya kumbaga nagsasalita ng ganito ganyan, etc. etc. Wala po kayong maririnig po sa kanya. Wala po kayong kumbaga komento na mababasa at mapapakinggan sa mga update. Gaya nga po nito, post niya lang sa kanyang Instagram si MJ Lastimosa. Dahil nga po nagse-celebrate ng birthday, ibinigay niya. Di po ba? Kaya nga po yung iba nagtatanong, bakit yan ang ina-update ni Maine Mendoza? Dapat kay Congressman Arjo. Kasi sila naman yung may relasyon eh. Wala namang relasyon si MJ, kaibigan lang yan. Bakit tamad na tamad mag-post si Mengay patungkol po kay Congressman Arjo? Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Hindi po ba? Na wala naman po talagang Armain. Affected sila kapag sinasabi ko. Tignan nyo simula po nung nakaraan, Lunes hanggang Biyernes na. May nakita po ba kayong post na pumapabor sa army? Hindi po ba wala? Lahat ng post ni Mengay sa kanya lang. Lahat ng post niya kundi 80 sa kanya lang. Di po ba? Nasaan nga po ba si Congressman? Di ibig sabihin wala talagang army. Gawa-gawa lang po nila yon. Kasi kung meron man, dapat naglalabas ng update. Nagpo-post si Congressman na ganito ganyan. Hindi nga po nakikitang lumalabas ng bahay. Hindi nga po nakikitang kumbaga namamasyal, nagsisimba, kumakain sa labas. Para lang klaro, baka may mag-react naman. Pumunta nga ng beach Nanood nga, kumbaga nag-celebrate nga sila sa isang exclusive resort. Okay na, di po ba? Napakasimple lang ng tanong, totoo nga po ba na meron nga po bang naganap na exclusive resort kila Mengay at kay Congressman? Wala po silang masagot sa akin niya mga kaaldab. Real talk. Unang-una, nung pumunta nga po ba sila ng Pantalan, bakit wala nakakita man lang? Wala man lang nag-assist sa kanya sa ferry boat para isakay siya? Ano yun? Exclusive lang? Na dalawa lang sila? Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, siyempre may mga tour guide yan. Di po ba? Although sabihin na hindi na nila kailangan, siyempre may magpapapicture at may magpapapicture. Hindi ko naman po sinasabing lahat ng mga tao may cellphone na. Karamihan po may mga ganyan. Tapos makita mo, Maine Mendoza, o sabihin na natin sa Siargao, sa Palawan. Anong una mong gagawin? Siyempre magpapapicture ka. Dahil bihira lang po yan. Dahil kumbaga masasabi natin na yung tipong, alam nyo na mga kaaldab, di po ba? O pangalawa, sabihin na natin na wala, nakaligtas sila. Sa airport naman,
Imposible naman po na walang tao roon. Imposible naman po yung airport na yon, dalawa lang sila. Kaya nga po sinasabi ko ito para po sa mga baguhan sa channel ko, sa mga nagsasabing fake news ako. Pansinin niyo po muna, hindi po ba? Sa ngayon, hindi ka na makakaligtas. Diba? Bakit po ng panahon ng Aldab? Ang konti lang po ng cellphone nun. Ako nga po, ang cellphone ko, 3210 lang nun eh. Oh, tapos 5110. Bakit marami mga nakakuha sa mga magandang photos ni Mengay sa airport, sa Pantalan, sa Boracay, sa Siargao, sa Dakak, sa Mildabs. Oh, di po ba? Correct me if I'm wrong. Kaya nga po sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay na kumbaga mahirap nga po talagang ipaliwanag. Mahirap nga po talagang magkomento. Di po ba? Pero bago natin ituloy itong pangalawang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntaan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Puntahan naman po natin si Alden Richards. Sa mga nagsasabing si Alden Richards yung may kasalanan, sa tingin nyo bakit umaani siya ng maraming blessing? Isipin nyo bakit lahat ng karamihan umaayon po sa kanya? Hindi po ba? Kasi si Alden totoo eh. Si Alden yung tipo na pag pinatawag mo pupunta at pupunta. Hindi po ba? Napakarami nga pong mga kaganapan. Napakarami nga pong update na kung saan iisipin nyo at susuriin nyo. Maging matatag lang po kayo. Maging kampante. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Sinasabi ko lang po ito sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Remind lang po kayo. Di po ba? Sabi ko nga si Alden yung tipo na nagkukumunyon. Di po ba? Buwan-buwan. Galing na po mismo kay Father Jeff yan. Di po ba? O, sa tingin nyo mga ka-Aldab, may mga masasabi pa po ba kayo? Sabi ko nga dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po pinag-uusapan natin. Lahat naman po ng mga kaganapan, pabor man o hindi, kailangan alam po ninyo. Di po ba? Yan ang kagandahan nyo po na 101% updated tayo. Hindi lang nila matanggap na katulad ko nga po isang Mr. Destin, isang vlogger ng Aldab na hanggang ngayon naninindigan. Hanggang ngayon hindi nagpapatinag kahit ang daming pananakot, pang-iinsulto, pang-aasar. Tuloy-tuloy lang tayo. Di po ba? Kaya nga po ako, kita nyo dumating yung point na phenomenal box office queen na tawag kay Alden. Anong tawag kay Mengay? Phenomenal box office queen. Pero wala na po kasi siya eh. Hindi na siya gaanong, kumbaga lumalabas sa telebisyon, lumalabas sa TV commercial. Although may 80, ang ibig kong sabihin, katulad ng Main Goals, di po ba? Tapos wala na siyang sitcom sa comedy. Ang dami nga pong mga, kumbaga, panahon. Ito nga po yung sinasabi ko eh. Mas ano na si Mengay, hindi katulad ng dati na ang daming trabaho. Pero nakakapag-post siya sa Instagram, sa Twitter, nakikita siyang kumakain sa labas, sa Mega Mall, sa mga pool. Yung mga panahon na meron nga po siyang Main Goals at Daddy's Girl. Samantala ngayon, wala na. Parang matipid na si Mengay. Parang, kung titignan nyo naman po sabi ko nga po sa inyo, wala naman pong pilitan. Di po ba? Ang laki ng pagkakaiba ngayon. Kung kailan maluwag na siya, kung kailan wala na po siyang taping, hindi na siya makapagbigay pa ng update. Hindi na siya makapag-post ng madalas. Sinasabi ko lang po yung totoo. Pansin nyo po ba? Kung kailan wala na siyang taping ng Main Goals, Daddy's Girls, hindi po ba? Saka siya hindi active. Buti pa po yung may mga show si Mengay, lagi siyang active sa Instagram, sa Twitter, hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga ka-Aldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny.
para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.